Malawak ang dagat na tanaw mula sa baybayin ng Barangay Balawi, Pagudpod, Ilocos Norte. Kaya ang kabuhayan dito nakaangkla rin sa yamang dagat. Ang pinakahitik na yaman dito ang pukpuklo, isang uri ng halamang dagat o seaweed na makukuha sa lalim na 20 talampakan at higit pa. Kadalasan itong inihahain na may kasamang kamatis at kalamansi. Nakilala ko rito si Jonel, 28 anyos, at ang kanyang bunsong kapatid na si Moreno, 12 anyos, grade 7, ngayong pasukan. Walang pasok sa eskwela noong araw na yon, kaya katuwang ni Jonel sa pagkuha ng pukpuklo si Moreno. Kailan sa paano kayo nagsimulang kumuha ng pukpuklo? 7 po, ma'am. Nung tinuruan po ako ng tatay ko, gusto niyang ituloy ko yung pangunguhan niya. Ngayong araw, isinama nila ako sa kanilang pangunguha. Dito na po tayo. Opo ma'am, dito na po tayo mangunguha. Then pag po wala pong tubo dito, pwede naman po tayo maghanap. Basta po dito banda lang. Maghanap na lang po dito kung saan maraming tubo para po mas madaling makakuha. Paghinga ng malalim, mabilis na lumusong sa dagat si Moreno. Titingnan natin ngayon kung paano sila kumuha ng seaweed na kanilang binibenta. Ang lalim ng hugot ng paghinga ni Moreno. Tila tinutumbasan ang 25 talampakang lalim na kanilang sinisisid. Sa ilalim, napansin kong mabilis ang pagbunot ni Moreno sa mga pukpuklo. Ang mga pukpuklo, tila mga damong nakakapit sa mga bato sa ilalim ng dagat. Sa parting ito raw ng dagat sa Balawi, maraming pukpuklo at mga isda. May mga natanaw nga kaming naninisid din daw ng pukpuklo ng oras na yon. Ulila na sa magulang ang magkapatid. 2014 nang pumanaw ang kanilang ina dahil sa alta presyon matapos itong ma-stroke. Nang sumunod na taon, namatay ang kanilang ama dahil sa atake sa puso. Ngunit hanggang ngayon, baon daw ni Moreno ang itinuro ng kanyang ama sa kanya. Sa tuwing sumisisid nga raw si Moreno, alaala ng kanyang ama ang kanyang palaging dala. Naiisip ko po na kasama ko siya sa pangunguha. Lumalakas po yung loob ko, ma'am. Sinasabi niya po na kaya mo lang yan, anak. Ganun. Gaano kahirap na kayo magkapatid lang ang magkasama at wala na ang mga magulang nyo? Siyempre po masakit. Kasi wala na pong mga magulang. Walang nagpapasaya sa amin. Ganun. Sa murang edad, kinailangan magbanat ng buto ni Moreno. Pag hindi ka tumulong sa pagkuha ng pukpuklo, ano sa tingin mo yung mangyayari? Baka hindi po kami makakakain ng 3 beses sa isang araw, ma'am.
Gaano kalaki ang pakinabang sa inyo ng hanap buhay na to? Malaking bagay po kasi wala ka na pong ibang pangkukuhanan kung hindi yun sa seaweeds. Bukod pa sa pagko-construction or iba pang mga gawain, para lang po matustusan yung mga kapatid or sa amin din, pagkain o kung ano-ano pa. Kapansin-pansin naman na hindi gaanong nakatatagal sa ilalim ng tubig si Jonel. Sa akin po kasi hindi ko po kasi masisid talaga ng kasi hindi po talaga ako nasanay na sumisid ng malalim. So yung mga 3 katao kaya naman, pero yung iba bukod pa doon siguro mahirapan na ako, hindi ko na siguro kaya. Dati raw nagtrabaho sa ibang lugar si Jonel, pero nang mamatay ang mga magulang, kinailangan niyang bumalik sa Balawi. Bumalik po ako kasi namatay na po yung nanay ko, then yung tatay ko. So wala na pong kasama yung kapatid namin, lalo pat bunso na po yung medyo bata pa. Kailangan po talaga umuwi na para may makasama siya, para may mag-aalalay sa kanya sa paglaki niya. Gaano kahirap ang hanap buhay na to? Mahirap po kasi syempre pag wala na po sa mababaw, kailangan mong sumisid ng mas malalim. Parang kumbaga sa pangarap, kailangan mo talagang abutin. Ngayong pumasok na raw ang mga buwan ng tag-ulan, mawawala raw muna ang mga pokpoklo at sa Desyembre na raw ulit tutubo. 2 beses na puno ng pokpoklo ang dalang karwas o lambat matapos ang may 1 oras na pagsisid. Okay. Doon din sa dagat, iwinasiwas ang karwas para maalis ang mga buhangin, bato at iba pang dumi sa mga nakuhang pukpuklo. Pagkatapos hugasan sa dagat, inilalagay sa sako ang mga nakuhang pukpuklo. Umabot sa kalahating sako ang dami ng nakuha ng magkapatid. Kuya, ang dami nito ah. Mga ilang kilo to tansya niyo? Mga ano po yan ma'am, 10, mga 20 siguro or kumulang. 20 kilos. 20 kilos, ito. So sa tingin ninyo magkano nito maibebenta? Siguro mga 500. 500 itong buong sako na to. Ang isang lata na tinutukoy ni Jonel, katumbas ng 11 kilos. Bawat lata na ibebenta ng 150 pesos. May mga tumatawad pa. Siguro kung dumawat di. Sinubukan ko ring manguha ng pokpoklo. Hindi pala madaling bunutin ang mga ito. Makapit ito sa mga bato na ang ilan ay matatalim kaya maaari kang masugatan. Habang kumukuha naman ako ng video sa ilalim ng dagat, naramdaman kong hinahatak na ni Jonel ang lubid ng karwas na hawak ko rin. Pinaahon na nila ako dahil isa palang banded sea snake ang malapit na sa akin. Makamandag ito at maaaring ikamatay kung hindi maagapan ang natuklaw nito. Kaya naman umahon na kami at bumalik na sa Pampang. Dinala namin ang mga naaning pukpuklo sa bahay ng kanyang pinsan. Si Maricar ang kadalasang nagpapakuha ng mga pukpuklo sa magkapatid. Kanya naman itong ibebenta sa nag-order sa kanya. Ito kaya kaya na. Uy, Sobra ba? 9.5. Madali ma'am pagka Bago itinda, pinagtulong-tulungan namin na linisin ang bawat hibla ng pukpuklo. Kinabukasan na raw ito ibebenta. Pagkatapos manguha at maglinis ng pukpuklo, kalsada naman ang kailangang suyurin ni Jonel para maghanap ng pasaherong sasakay sa kanyang tricycle.
Sa kanyang pagpupursigi at sa tulong na rin ng ilang kamag-anak, makakapagtapos na sa kolehiyo ang isa nilang kapatid. Sobrang saya na naiiyak kasi yun nga po yung sabi ko po nun sa nanay ko na at least may isa sa amin na makakapagtapos. Lumaki namang masipag at matalinong bata si Moreno. Sa kanilang munting tahanan, nakasabit ang kanyang mga medalya. Ito po yung mga medal ko, ma'am. Best in Math Award. Itong mga Excellence Award. Laking pasasalamat naman ni Moreno sa kanyang kuya Jonel. Nagpapasalamat po ako kasi sinusuportahan niya ako kahit mano sa dagat. May panganib. Kinabukasan, sa kapitbahay na ibenta ang mga pukpuklo na nakuha ng magkapatid. Yan. Sangalata. Bale, 2.5, 250. 250. Okay, thank you. Ito po sa Cagayan, 31 kilo. Pwede naman 10, 1/4, ganon. Lamay din na alamin eh. 1 kilo na. 11 kilos. Kinilomitahin. 1, 2, 200. Thank you. Eh kasi divide tayo inalami. Bali 250 tapos 200 so 450 amin. Bali bayadam ganyak is 11 kilos tapos 4 and a half. 15, 30, 360. 360. Thank you. Sasabihin ko sa kanya, mama, kukuha siya ng pukpuklo kasi may nag-order sa akin. Ba't hindi kayo po pwedeng rekta na para buo nun yung makukuha yung pera niyo? Pwede naman puro mekta ma'am, kaso siya po kasi yung nauna kong napagsabihan so parang nakakaya naman kung diretso ko na sa kanila. Bali ito po ang pangdagdag po dun sa pambili ng gamit ng kapatid ko. Kasi yun nga po, may sasamahan daw po siya bukas. Pupunta po sa Bangi sa bayan. Ang magkapatid kumita ng 350 pesos sa loob ng 6 na oras nilang pagsisid. Malayo-layo pa ang lalanguyin ni Moreno para sa pangarap na makatapos ng kolehiyo. Anong pangarap mo? Engineer po. Pangarap ko po na makaahon, tsaka matulungan ang pamilya mo. Tsaka makapagtrabaho at makapagtapos ng pag-aaral. Sa tingin mo, kaya mo makapagtapos? Opo. Kung mayaman lang sana, di syempre hindi na po niya magagawa po yun. At sa eskwela na lang po dapat siya or yung tulad nga ng ibang mga bata, naglalaro na lang sa ganyang edad niya. Walang imposible para sa magkapatid na Moreno at Jonel. Ang pag-abot nila sa kani-kanilang mga pangarap gaya ng pagsisid nila sa bawat halamang dagat na kanilang kinukuha. Kahit gaano pa kalalim, kailangan at kayang-kaya nila itong abutin. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Trisha Zafra, kasama sa iisang brigada.